So you know, welcome to me. Welcome to Legazpi City. So SM City Legazpi. Ito ay existing naman na to nung 2016, 2017. Kaso nga lang that time hindi pa siya talaga tapos, no? Like hindi pa siya ganun ka natapos, no? Maliit lang siya na SM, pero the good thing is meron. Yan, SM City Legazpi. At dahil matagal na tayong nawala or nakaalis, or matagal na yung time na dito tayo, no, nagtrabaho sa Legazpi City. So panigurado hindi ko nakabisado yung yung papuntang Embarcadero de Legazpi mula rito sa may SM City. Embarcadero. Okay, no? So syempre Embarcadero de Legazpi tayo dahil doon tayo kakain, no? Tsaka yun talaga ang pinaka perfect na lugar para sa akin na pupuntahan dito sa Legazpi. Tsaka gusto kong pakita sa inyo kung anong itsura ng Embarcadero de Legazpi, since lagi kong sinasabi sa inyo, inuulit-ulit na isa sa pinakamagandang mall na napuntahan ko ay ang Embarcadero de Legazpi. Hindi man siya kalakihan, pero yung kanya kasing design, yung kanyang settings ay napakaganda, gawa nung nasa dagat. Tsaka meron siyang magandang view. Tsaka meron siyang zipline. Di ko alam kung hanggang ngayon andun pa rin ba, kung nag-improve ba yung mall, na-renovate ba or in-improvise, ano ba tawag dyan, yung parang min-maintain, no? Or mas lalong pinaganda. So from SM, wala lang, ano ba purpose na punta tayo SM? Kasi dyan tayo binaba kanina ng bus, tapos naglakad tayo ng konti sa SM, and from SM sumakay ulit tayo ng tricycle, at meron tayong madadaan ng ano yan, LED screen. Lotus Blue Hotel, okay. May ganyan tayo sa Davao City, sa may Colanda. So ito siya ay Yashano Mall. Shout out dyan mga taga Legazpi City. Maray na aga, maray na banggi, maray na udto. Sa Indogabos, Diyos mapalos. May train pa ba, kuya? May train pa? Okay. Ayun, meron silang food park dito.
Di pa nag-operate, no? Natigil? Sayang. Bakit daw? Ah, okay, pwede. Tama. Pacific Mall, Diligaspi. Yan po yung Gaisano Mall. Di ba Gaisano Mall to, di ba? Pacific Mall? Oo. Gaisano. Pacific Mall, Gaisano Mall. So, ibig sabihin, hindi lang Visayas, Mindanao ang ano natin ha. Gaisano. Maging Luzon, abot sila. Palawan, for example. Meron ba Gaisano sa Palawan? Di ako sure pala. Sorry. So, Gaisano Mall. Dito, Pacific Mall. Sa Maya, Legazpi City. #101 Shopping Mall, Hotel Centro. So ito rin yung pinaka downtown proper nila, oh. Kabilaan ng mga shopping mall. Kung merong ano siya, para siyang Little Colon of Cebu. Little Colon. Kasi malaki din naman talaga ang Colon. Lawak nun, daming mga ano eh, may Colonnade Shopping Mall, tama ba? Merong basta maraming mga shopping mall. Gaisano Capital, Gaisano, basta marami. So isa sa pinakamagandang kalye din na napuntahan natin ang Colon. Napaka-vibrant. Luma man ang mga gusali. I mean, yung ano, yung parang mga old buildings. So hindi siya old na kagaya sa ano Iloilo. Iba naman yung sa city proper ng Iloilo na mga establishments, mga ito, yung mga parang old artifacts, historical artifacts. Sa Cebu is ano siya, parang gawa kasi siya ng mga Chinese, no? So parian. Samantala sa Iloilo City is ano siya, para siyang westernized. So sa Colon naman ay Chinese businesses. So yun, maganda ang Colon, kalye nila. Oldest city, oldest street in the Philippines. So dito meron silang parang pinaka-sentro dito sa Legazpi City. Yun na yung yung dinaanan natin. Hindi ko lang alam kung anong kalye, pangalan. So dito rumble trouble dito mga sasakyan, mekos-mekos. Itong Legazpi City kasi para silang parang isolated na area. Hindi sila matatagpuan, hindi sila situated within the highway papuntang Manila. Kumbaga, kailangan mo talagang sadyain itong Legazpi City. Unlike sa Daraga na within the highway lang talaga sila. Sa itong Legazpi City, medyo tago, looban. Kaya parang sila, ganito yung kailangan set up dito. Maliliit yung kalsada. Walang mga tinatawag na mga national highway or provincial highway or provincial road. Itong Albay na to, itong Legazpi, para sa akin lang napaka-strategic ng location para gawing metropolitan of Albay. Kasi magkakarikit-dikit lang mga dito mga LGU, mga syudad at saka municipality. For example, Legazpi City, dikit lang sila ng Daraga. Malapit lang sila sa Bakakay. Tama ba? Bakakay. May Bakakay ba na lugar, kuya, do? Oh, yan, Bakakay. Malilipot. Lagaw. Ligaw. Basta yun. Buwas, Pulanggi, Ginubatan, Kamalig, Biodoran, Santo Domingo, Tabaco, Malilipot. Yun yung mga lugar, tikit-tikit lang yun sila.
Tapos yung sa unahan ng Embarcadero, anong pangalan nun? Parang Baywalk, no? Baywalk. Oh, ano bang hanggang anong oras doon open? So 'di ba may mga pagkain doon, 'di ba, no? Oo. Ano? Embarcadero de Legazpi. Dito ko dati sa mga nakakaalam pala, share ko lang. Ako'y nag-audition dito, Pinoy Big Brother. Anong year yun? Parang ang nanalo that time, parang kabatch ni ba yun? Milay, parang kay Milay yata na batch. Milay Cantiveros, limot ko na rin 2000, anong year yun? 2009 or 2010. So, sino ba yung dito? Sino ba yung nanalo sa batch na yun? Kasi nung ako'y nag-audition naman na Pinoy Dream Academy, season 1, season 2 na yun, kila Bugoy Drilon. Na pinagsama na yung Pinoy Dream Academy and Pinoy Big Brother. Na yung nakuha ay si Jasmine na taga Zamboanga na nag-aaral sa UM. 70, sabi ng pulis, mahal daw yung 70. Pero okay lang yun okay lang 70 Kumbaga, ang 70 mahal daw. Oo, kahit daw 50 na daw talaga dapat. Galing sa SM, pero siyempre, sa akin, maliit na bagay. I mean, ibig sabihin, okay lang yun. Di naman lagi dito, no? Oo. So wag kayong magalit kay kuya na siningil tayo ng ng 70 kasi kumbaga I'm willing victim. Kuya no. Pero siyempre yung iba pag pag-aangal sila sa 70, wag mo nang pilitin 50 lang Ako okay lang sa akin ang 70. Okay, magkano na yan? 20 ito pa. Alright. Thank you kuya, ingat. Oo. Basta pag pag-aayaw sa 70, wag mo pilitin Kasi sabi ng mamang pulis nung kanina kami nagtatanong 50 na daw talaga. Oo. Sige, salamat ko, ingat. Okay. Alright, so small thing. Tapos okay din naman. Wala naman tayong problema. Din naman talaga natin sinabi na. Okay, so welcome to Embarcadero de Legazpi. Yan lang, kumbaga pinakita ko lang sa inyo yung dinaanan natin. Yun na parang rumble trouble lang yung mga sasakyan, Legazpi City, no. So mamaya or bukas or one of these days, no, ay gagawa tayo ng content about Legazpi City sa description kung gaano nga ba siya kalaki in terms of population, land area, and economics, no, or economy. So sila ba ang pinakamayaman sa probinsya ng Albay? Sila ba ang pinakamayaman sa buong rehiyon ng Bicol? So titingnan natin yan. But for this video, i-off na muna natin to at maghahanap tayo ng matutulugan, accommodation, and syempre makakainan. So, ingat po kayong lahat dyan. Thank you for watching. Welcome to me in Legazpi. Baywalk Food Garden, Rotary. Okay, mga tao, madami matambay sa Baywalk nga, no? Postal. Yun, daming ng tao. Wow, ganda. Dati pa naman talaga to dito, 2016-17, no. Not di ako sure sa sa pinaka exact year pasensya na mga gala, pero basta na sa dalawa na 'yon, no. 2016, 2017. So ngayon mas maraming tao na to dito ngayon kumpara dati. Wow, ganda. So sana gawing ganito yung natin, coastal. Take the next right, then your destination will be on the left. So ganda nito. Sana gawing ganito yung coastal road. Ganda. Gawing food park, Baywalk. Daming tao. Sana nga excited na. Ako'y nai-excite tuloy sa magiging hitsura. Nga pala, it's my bad na hindi ko nalaman earlier na meron palang taxi sa Legazpi/Daraga and grab car. Kasi kung nagkataon lang, sana mas marami pa tayong mapupuntahan sana sa kailang lugar may ikot-ikutan. Pero okay na din naman kahit walang taxi dito sa lugar nila kasi nga napaka accessible naman kasi ang daming mga tricycle dito like 50 yata pamasahe, pinakamahal na daw yun. Tapos kung
70 pesos naman ang pinaka overpriced, pero sa akin syempre okay na din naman yun kasi sanay nga ako sa mga pamasahe, no? Taxi 100 plus lagi nababayaran sa mga lugar na pinupuntahan ho natin. Sa mga highly urbanized city, so talagang sabi ko na pangit sa isang highly urbanized city or hindi maganda. Like, kulang, no, yung pinaka-perfect na experience talaga kapag walang taxi. For example lang sa Tacloban City, no, pag-usapan natin yung Tacloban City, Palo, Santa Fe, Leyte, and even Ormoc, na yung mga lugar nila napakaganda, ang daming pwedeng puntahan, pasyalan, city tour. The problem is wala silang available na taxi, metered taxi, no. Unlike sa ibang mga highly urbanized city na puntahan natin, just like Iligan City, CDO, Iloilo, Bacolod, Cebu, and ano pa bang mga lugar na mga napupuntahan natin like Davao City, no? Syempre, ano pa ba? Lapu-Lapu City, Mandawi, basta Metro Cebu, Angeles, yung mga ganong mga lugar, may mga taxi sila, no, like sa Baguio na napaka-accessible naman talaga. Aminin ho natin yun, iba talaga yung convenient ng isang lugar kapag merong metered taxi, di ba? Kasi lalo na sa mga introvert, yung kagaya sa iba na hindi marunong magtanong or takot na magtanong, no? And yun, taxi, metered taxi talaga ang pinakamagandang puntahan. And nga pala, Olongapo City, no. So i-mention din natin ang ganda ng Olongapo City. Maliit lang sila na syudad. Ibig ko sabihin highly urbanized city na rin naman ang Olongapo City, pero ang galing, ang daming taxi. So yun, bali sa Tacloban City, yun na nga ang ganda na Tacloban, Palo, and Santa Fe, Leyte. Pero yun nga lang, wala silang taxi. So mas maganda talaga sana maglakwat siya, mag city tour sa kanilang lugar kapag mayroong taxi. For example na lang, no, ako pumunta ako ng The Return of MacArthur Shrine Hills, ano ba tayo, Shrine Highway sa MacArthur, sa may Palo, Leyte. From Tacloban City, sasakay pa ng jeep, tapos jeep ulit, tapos tricycle ulit, tricycle. Basta ang daming sakay, no? Ang daming mga rides na pwede mong i-take bago ka makarating sa mga destination, no? So sa bayad walang problema, pamasahe. Yung time consuming talaga siya, lalo sa mga nagta-travel kagaya ko na hindi naman talaga din ganun ka tagal magstay. Ibig sabihin na medyo limited lang yung travel, yung araw na ilalagi sa isang lugar. And at the same time, DIY, di ba? So pag sinabing DIY kasi yan, walang planned, no? Or walang sinusunod na plano. Kumbaga ano lang, bindi lang sa guts mo sa iyong gustong puntahan, no? Sa iyong vibes or ano ba tawag diyan, instinct, no? So yun lang, bali sana, no, i-consider ng Tacloban, Palo, Santa Fe na magkaroon ng metered taxi just like dito sa Legazpi City. Yun na nga, so share ko lang to dito kasi may mga video kasi ako dito next after sa vlog na ito ay meron akong mga content, meron akong mga vlog roaming around the city na yan na nga, hindi naman sa nagrarant pero masasabi ko na walang taxi. So mas maganda sana kung merong taxi kasi malapit silang mag highly urbanized city. O nga pala, ito yung driver ng Tacloban City na una natin nasakyan from airport all the way to San Juanico Bridge at kung saan pang mga lugar sa Tacloban ang ating pinuntahan, na masasabi kong napakabait na mga tricycle driver, very consistent, no? Hindi mga mandurugas, hindi madudunong. So kabukha niya si Martin Romualdez. Ito mangga. Magkano? 70 per cup po. May bagong na yan, saka chili sauce. 70 per cup po. May bagong na yan, saka chili. Itong ganito? 120 ang kilo, sir. Per kilo. 120. So grabe, no, 170 pesos. Sarap niyan. Magkano nga ulit yan, Koy? 70 per cup yan. 70 pesos per cup. Ito na yun. 70 per cup. Nice. Mamaya na, kain muna. Ito yung mga dito. Try natin na mamasyal naman dito na area. So dito, ang mga natitinda, hindi talaga yung kagaya sa Rojas Night Market na organized, no? Ibig ko sabihin talagang pwesto kung pwesto. So dito, tansya ko dito parang paunahan lang, Yan naman ay akin lang. Palagay ko lang. Makikita naman natin, ambulance sila. Ambulance means ano sila, nakagulong. Hindi kaya sa Rojas Night Market na provided, program,
talaga siya ng government, supported ba yan ng LGU. So dito supported din naman. So kumbaga parang itong ganito kasi mga paninda, ano siya na parang matatawag natin fly by night. Hindi siya talaga yung forever. So yun ang ano, yun ang maraming mga night market and food parks naman throughout the Philippines. Pero masasabi kong Davao City Rojas Night Market na yata ang pinaka-stable, pinaka-organized sa lahat. Tapos yun, may mga kapulisan, may mga auxiliary, di ba? So ang security is well implemented talaga. Yung ibang mga food parks and night markets, private na kasi sila. Private sila, kaya parang ang ano, ang mga nagbabantay ay mga gwardiya lang talaga, no? Pero syempre sa Davao City, kahit naman private, ano naman meron pa rin mga police auxiliary and mga kapulisan maliban sa gwardiya. So ganyan ka-supportive ang ang city government of Davao. Okay. At least nakakatawa, no, na may ganito ba. At least may mga mapagpipilian madami. Yan, meron silang baboy, charong bulaklak, barbecue, and chicken. Pero alam niyo naman, alam niyo naman ako na hindi ako basta-bastang hindi ako pwede kumain na lang basta-basta kasi nga syempre yung ihawan, no. Mga nicotine, hindi nga tayo nag-use. Tapos kakain pa tayo ng mga barbecue na tawag nito. Okay, yun na. Okay. So siguro mas ano pa to dito, mas maraming tao na mas alive pa to dito, lively kapag ka walang ulan. Inulan kasi kanina. Ha? So mamaya after tayo kumain, punta tayo sa pinakadulo doon, no? Yun, abot yan doon hanggang sa pinakadulo, napakayo na. So tatricycle na lang tayo mamaya kasi walang service. Mahirap dito na pag walang taxi sa isang lugar. Kaya okay na naman ang tricycle dito. In fairness, okay ang tricycle dito sa Legazpi. Medyo ano nga lang, parang nag-overprice sila dito. For example, kanina from SM City papuntang Embarcadero de Legazpi, ang sabi ng mamang police, may kalayuan na kasi yan eh. So wala talagang mga tricycle na rekta, pilahan rektang Embarcadero yung ruta. So sabi niya, maaaring singilin kayo ng medyo mas mahal, pero kung sisingilan na kayo ng mahal, at least man lang hindi lalagpas ng 50. Kasi kapag lalagpas pa doon, masyadong mahal na ho yun, abuso na yun. So yun lang, 70 siningil sa akin ng mamang driver, which is okay lang naman, not bad. Hindi siya ganun kasi kasikit sa kasama, no? Kasi di naman tayo laging nagpupunta dito. And pangalawa naman, kanina from Embarcadero de Legazpi papunta sa accommodation na nakuha natin, ang pamasahe na hiningi ng tao ay 20 pesos. So parang mahal lang yata, 5 peso, pero okay pa rin na yun. Pero walking distance lang talaga siya. Since hindi ko lang talaga kapisado yung lugar, di mas maganda na mag-tricycle na lang para mas mapabilis ang pagdating sa location. Yan lang, no? Hindi masama ang magkano yun? 40 pesos. Dito naman ay pick up coffee and yan, magbe 20 pesos na stop cruise. Okay lang, no? Nakakatuwa lang talaga dito. So ang kanilang dito, food park, maihahambing ito na area lang kasi sa unahan may food park pa rin doon meron pa tayong nadaan ang food park kanina. So dito na food park, maihahambing ko siya. Ang set up lang hindi yung ganda may pagkakahawig siya sa Panabo City na food park, yung kanang malapit gilid ng seawall. Ang difference lang, mas aesthetic dito, mas maganda, mas medyo classy ang dating mas high end, lalo na ang design na kailangan coastal seawall, yun.
So dyan sa unahan, parang ito na yata yung pinaka-legit na food park or night market nila na masasabi nating organized talaga siguro ng kailang LGU. O kung hindi man ng LGU, baka private, no? Yung pinaka-may-ari ng lugar. Pero hindi naman siya Embarcadero. Embarcadero na ba siya? Tingnan natin. Yan, oh. Yung mga kainan. Basta dati nung huli kong punta dito, 2017 ha, not sure, 2016 or 2017. Basta sa pinakaunahan pa doon, sa pinakamalayo, may mga ano doon may mga kainan, like hindi naman siya restaurant, like parang bahay lang, mga taga doon, no? Parang bahay tapos tindahan. Kumbaga parang tinitake po, kinukuha na nila yung opportunity na lang na maraming taong namamasyal, naglalakad sa baywalk, tapos yun, naglagay siya ng lamisa, tapos kinain ko doon parang ano, mami. Tsaka yung pansit bato. Pansit bato is isa yan sa mga ano, no, delicacies, specialty ng Bicol region. Pero pag sinabing ano, Bicol region, gata talaga yan lahat at anghang. Oo. So ginataang kohol, Bicol Express, ginataang lada or sili, ginataang santol, ginataang steam or tangkay na pinag-i-slice, tangkay ng kangkong na in-slice into na maliliit na porsyon. Ano pa? Laing, pinangat. Everything under the sun is gata, no? Pag sinabing Bicol, gata. Ang nyog dito, hindi talaga kinukupra. Nakikita mo yung nyog sa may ano, ay siguro may kinukupra naman pero madalang lang, mostly. May kita talaga natin yung ano, yung mga nyog nila ay sa may bandang palengke. At yun na nga, panggata, pangulam. Okay, so ano to dito? Private. Sa cafe dealer. Tapos tinan yung ano, 'di ba? Ipal. Yan yung mga ipal ng mga politiko. Yan, oh. Kong Saldico. So ano yan sila? Talagang pwede silang ipag ano, match or ano, tandem talaga sila ng mga Nograles family. Tsaka si ano, si Estila Kimbo. Actually, hindi lang si Almario ng ano, Davao Oriental. At hindi lang sila, marami, no? All throughout the Philippines. Sana nga kung sino man, sana magkaroon tayo ng presidente sa Pilipinas na mayroong kakayahang buwagin ang ano, kongreso. Kasi sa totoo lang, wala talagang pakinabang ang kongreso na yan, no? Pahirap lang, pabigat sa bayan. In short, say Anay ba? Wala lang pakinabang, nakakasira pa. Okay, so labas na tayo dito. Entrance and exit parehas lang. Entrance. Oh. So ito siya ay Sutherland. Tsaka meron to nitong ano, BPO din na isa, parang ano yun, I-Core. Tama, no? Mga ganun. I-Core. Basta BPO, marami to dito. Dalawa yata. Okay, let's go to Embarcadero de Legazpi. Tingnan natin kung anong pwedeng machibugan dito. Dati ano to napaka daming restaurants dito sa Embarcadero de Legazpi. Mga seafoods. So ngayon, sana andyan pa rin, no? Sana present pa din. Ang ganda kaya ng setup dito kasi presko ng hangin. Open air. Bango. Ayan, may mapagkain na. Meron dito chapel, food house, Ellis Ecotel, supermarket, ATM Plaza.
Equiserve. So ito lang yung ano. So ito lang yung ano, shopping mall na open air. I mean, pangalawa pala sa ano, Baguio City SM. Yung hindi na kailangan ng aircon. Tonight I fall in love with you. Grabe sa hangin. Diba? Wala ka ano, so far wala pa nakitang ano, mall, shopping mall na gaya nito. Kaganda, Embarcadero de Legazpi. Gilid ng dagat. Sabagay, maganda na ang seaside SM sa Cebu. Seaside din sila. Pero ito kasi siya talaga literal ilalim nito ay dagat. Parang kalahati nitong ano, gusali is tubig sa ilalim. Hindi siya reclaim ha. Kumbaga parang ganito ba? Yan o, kita niyo yan. Yung mayroon siyang poste sa ilalim. Yan. Yan. Ganyan yung ano, Embarcadero de Legazpi. Ang sa SM Seaside kasi sa Cebu is ano siya, reclaim ba? Pero maganda rin ang kanyang ano, yung dagat. Pero ito lang pinaka-dabis o, pinaka-legit na dagat talaga siya. Tapos yung hangin. Grabe, sarap. Walang katulad. Embarcadero de Legazpi, the one and only. Ano bang ano? Ano pa bang mga mall na malapit sa dagat? Yung kaya nito, no? Except sa Moa by the Bay, mainit naman sana eh. Reclaim din yun, di ba? SM Moa by the Bay, tsaka yung ano, SM Seaside na Cebu. So, reclaim. Kasi ito talaga siya, parang ano, parang salong-salo talaga yung ano, hangin mula sa dagat. Kasi parang ano siya eh, pa-cave or pa-cove ang ano kanyang ano, design. Wala doon. Wala dito. Embarcadero de Legazpi. So kung kayo pupunta rito sa, ano, sa Albay para susulyap sa napakaganda ano, perfect coat ni Mount Mayon, ni Magayon na si Mayon. Tara niya rin ano, i-explore tong area na to dito sa Embarcadero de Legazpi, at the same time doon sa pinakadulo sa may biwok nila, no? Parang boulevard, Awangan or Sawangan ba yun? Basta boulevard, ganda. Tapos meron silang ano, mga night market, pero hindi naman yun talaga yung mahalaga yung night market. Ang maganda talaga is yung ano, preskong hangin, tsaka nabaga ng ano, view, lalo kapag kagabi. Araw at gabi, no? Parehas lang maganda ang view. Pag araw, siyempre makikita mo yung Mount Mayon. Asan yun dito sa Mount Mayon? Dito kita kasi gabi na, no? Si Mount Mayon makikita mo. Tapos yung open sea dyan, Pacific Ocean. Tapos pag gabi naman makikita mo mga ilaw. Maganda. So no, wala pa ano nakita. Pero syempre, kung magkakaroon ako ng top 5 na pinakamagandang mall sa Pilipinas, number 1 syempre si SM Seaside. Pangalawa to si Embarcadero. Tapos pangatlo si Baguio City. Tapos MOA, SM Mall of Asia. And sino ba? Okay. Yung ano, yung kay Villar na mall, Evia Mall, Evia ba yun? Evia Mall sa may ano, Las Piñas.
Las Piñas sa Muntinlupa boundary. East Alabang ba yun? Oh yun. So kaya pasok yun sa ano, mga maganda. Ay hindi pala, top 10 pala no. Sige kami top 10. So top 6 ay si Festival Mall ng Alabang Muntinlupa. Top 7 si sino pa top 7 natin na maganda talaga no. Iba ang disenyo, iba ang itsura. Pang-7, sino ba yun? Dami natin putahan kasing mall no? Kaya hirap nang tukuyin kung sino ang pang-7. Okay, alam ko na, Podium pang-7. The Podium SM is ng ano sa may Mandaluyong. Mandaluyong, okay. Pang-8. Sino pang-8 natin? Pang-8 si ano, yung sa Mega World Iloilo Festive Walk. Okay, pang-9. Sino ang pang-9 natin? Okay, ang aking pang-9 ay si Isisisi Mulma. Kahit di pa siya natapos pero wala, nang ganda na eh. Kitang-kita na natin yung ganda ng ano, Isisisi Ma. And pang-10 ay si KCC Mall of Jinsan. Yun, tapos na. Okay, meron na tayong top 10. Ito pala yung ano, example no, yung tinatago or ano. Sa likod nung napakagandang ano, napakaganda at napahagarang disenyo ng pader. Sa likod ay may nakakubling. Parang matatawa na squatter. Galing, no? So parang tinago nila yung ano, realidad. In order to maintain the beauty, diba, the facade. So sa ng lugar no, ng mall dito sa may Embarcadero area. Parang di ko alam kung yun ba yung intention ng pader na yan, napakaganda ng disenyo. Diba? So tinaasan siya para di mahita yung poverty sa lugar. Maganda dito for example. Yan. Diba? Hanggang yan, hanggang dulo yan. Ganyan yung design ng pader. Parang ano, diba, kung hindi mo alam na may mga Islam area dito or informal settlers, eh masasabi mo talaga ang ganda naman dito. Pader pa lang panalo na, oh, diba? Disenyo yung wall. So ngayon may nagsabi kasi din about sa Davao City na parang yung ano daw kasi, yung coastal road, lalagyan daw siya ng pader ng wall gaya nito para hindi daw makita yung ano, informal settlers area. Hindi ako sure. Pero kung lagyan man siya ng wall, ang purpose ho nun ay hindi para itago ang reality na mayroon ding mga informal settlers sa Davao City. Kundi ang purpose nun ay para ano, walang makapasok no. Walang makapunta sa premises ng coastal road. For example, mga bata, di ba? Naglalaro, delikado sila, di ba? At risk ang buhay nila kapag maglalaro sila within the premises of coastal road. Kaya mas maganda no, mas mabuti na yon, okay na yon na maglagay sila ng ano, walling na mataas, hindi para itago ang ano, ang informal settlers area, kundi para mas safety mag-traverse ang mga motorists, and at the same time safety din ang mga bata na posibleng maglalaro no, sa kalye nga, sa kalsada, sa coastal road, gawa nung walang harang. Actually ano na siya ngayon no, hindi na siya masyadong ano, beautiful, hindi na ganun kaganda, hindi na ganun kagara ang wall na to dito kasi syempre pinaglumaan na. Kailan lang ba ako dito, 2009-2010 no? So tagal na nun, almost 20 years na rin no? Kaya dati ano pa to, napaka bright pa ng color, bright light, and napakatingkad pa no? Buhay na buhay pa yung kulay nito dati. Ngayon hindi na.
faded na siya. Faded glory. Welcome to Port of Legazpi City, Philippine Ports Authority. Yan, so kung diretsuhin mo to hanggang city proper na yan, or sentro. So ito naman yung public market, palengke, wet market nila. Tapos likod nito ilog. Quezon Avenue Extension. Quezon Ave. Sana yan Manila, di ba? Quezon City. When it comes to safety naman, hindi ko rin sigurado, no, itong Legazpi City, kasi dati nung ako andito 2010, as far as I remember, ang daming incidents dito na akyat bahay, robbery and hold up. So that time 2009-2010, alerto yung office namin kasi syempre maraming cash. Tapos alerto yung mga kapulisan sa lugar. So baka baka nasolusyonan na yung ganong problema about crimes. So baka ngayon safe na siya. Kita nyo naman, daming tao, no. Time check tayo, 10:30 na ng gabi, pero diba, may mga tao pa din na naglalakad pauwi galing trabaho, iba lasing. So isa to sa syudad, no, na talagang makikita kong that time sila, no smoking policy talaga implemented sa syudad. So non-smoking in any places, although pwede kang magyosi, pero yun nga, tatago ka sa mga vacant lots, yung mga liblib na lugar, like sa likod ng mga establishments or likod ng mga buildings. So kung napapansin ho ninyo, yung mga gusali rito, no, mga luma, hindi na nila na-demolish, hindi pa giniba, no? Parang pinapakinabangan pa rin nila still. So ganoon naman talaga, no, bakit sisirain kung luma nga, gumagana pa naman, diba? Gaya niyan. So yun yung yun ang observation ko dito sa Legazpi City. So ngayon babasahin natin kung yung sa Wikipedia, yung edad. Baka ito'y napakatandang syudad na, no, ni Legazpi City. From the name itself, Legazpi, parang Roy Lopez de Legazpi, diba? Baka yun yung ibig sabihin. So baka kasama to sa mga top 10 of oldest town in the Philippines. Oton, Iloilo, Cebu, Bohol, Iligan, Butuan, Catbalogan, and Legazpi, no? Ito si Legazpi ay napakagandang lugar nito kasi nga dagat, tapos Mount Mayon, tapos ang mga tao dito galing na maganda, magagayon means mga maganda, beautiful ba, beautiful faces.
So kung gagawa ko ng top 10 cities with most beautiful faces, I think magna number 1 itong si Legazpi City. And Tacloban, tsaka Catbalogan, Samar, Leyte. Mga taga Leyte, Samar, maganda. Mga mahuhusay. Mahuhusay means beautiful. Tapos sa naman Bicol ay Magayon. Taga-Tagum, siyempre, maganda. Davao City, okay lang din, no? Tingnan natin. Kidapawan na lang. Kidapawan City. Maganda, mga taga Cotabato. North Cotabato, ha. Pinakadulo, ha? Sawangan Park.